3:00 pa lang ng madaling araw sa Dubai, gising na si Manuel. Habang ang karamihan ay mahimbing pang natutulog, nakasuot na siya ng kanyang kupas na reflector vest at handa ng sumabak sa init ng konstruksyon. Ang almusal niya? Isang pirasong tinapay at kape, sapat na para pantawid gutom hanggang tanghalian. Para kay Manuel, ang bawat sentimo ay may katumbas na sakripisyo. Imbes na kumain sa labas, nagbabaon siya ng nilagang itlog at kanin araw-araw. Sa halip na mag-ikot sa mall tuwing day off, pinipili niyang matulog o maglaba para makatipid sa kuryente at pamasahe. Madalas masakit ang kanyang likod, pero iniinom lang niya ito ng tubig at pahinga dahil mahalang magpatingin sa doktor. Isang gabi, matapos ang 12 oras na kayod, nag-post si Manuel ng litrato sa tapat ng Burj Khalifa. Nakangiti siya, maayos ang suot, at mukhang asenso. Agad na bumaha ang notifications sa kanyang cellphone. Ninong, ang yaman na natin na! Pa-Gcash naman pang birthday ng anak ko. Tol, balato naman dyan. Nakita ko yung post mo, mukhang malakas ang kita. Kuya, baka pwedeng makahingi ng pambili ng bagong iPhone. Sira na kasi itong sa akin. Hindi nila alam, ang damit na suot niya sa picture ay hiram lang at naglakad siya ng 3 kilometro para lang makarating sa pasyalan ng libre. Sa isang video call kasama ang kanyang asawa, hindi na nakatiis si Manuel. Kala nila siguro pinupulot lang ang pera dito. Buntong hininga niya. Hindi nila nakita na noong nakaraang linggo, halos wala akong tulog para lang sa overtime. Hindi nila alam na 5 buwan na akong hindi bumibili ng bagong sapatos para lang maipadala yung pambayad sa tuition ng mga bata. Pinaliwanag ni Manuel sa kanyang pamilya na ang bawat perang hinihingi ng mga kamag-anak ay katumbas ng oras na malayo siya sa kanila. Pagod na nagpapahina sa kanyang katawan. Pangarap na nababawasan dahil sa mga luho ng iba. Natutunan ng pamilya ni Manuel na maging shield niya. Sila na ang sumasagot sa mga hingi ng hingi. Pasensya na. May pinaglalaanan ng budget ni Manuel ngayon. Nag-iipon siya para sa kinabukasan. Dahan-dahang naintindihan ng mga tao sa paligid nila na ang pagiging OFW ay hindi jackpot sa loto. Ito ay isang trabahong puno ng dugo at pawis. Tandaan, ang perang pinapadala ng OFW ay bunga ng pangungulila at pagtitiis. Huwag nating gawing ATM ang mga taong ang tanging hangad lang ay mabigyan tayo ng maayos na buhay. Minsan, ang nakikita nyo lang sa Facebook ay ang mga ngiti namin sa tapat ng magagandang gusali o ang mga pagkaing mukhang masarap. Pero ang hindi nyo nakikita ay ang kwento sa likod ng bawat litrato. Ang bawat padala ay hindi sobrang pera. Ito ay puyat at pagod sa overtime para lang may dagdag na maipadala. Tiniis na gutom o pag-uulam ng delata para makatipid. Pangungulila sa bawat birthday, Pasko, at okasyon na wala kami dyan. Hindi po kami ATM na kapag pinindot ay laging may lalabas na pera. Ang bawat sentimong hinihingi nyo para sa luho ay katumbas ng oras na dapat ay kasama namin ang pamilya namin. Pero pinili naming magtrabaho rito. Sana, bago tayo humingi, itanong muna natin, kumusta ka na? Nakakakain ka ba ng maayos dyan? Mas mahalaga po ang malasakit kaysa sa balato. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat po sa pakikinig.